kung kailan, sabihin natin na medyo, well, nagluluksa pa rin ang mga taga Cebu at dahan-dahang bumabangon. Ito naman ang nangyari sa Davao, no? Isang magnitude 7.4 na earthquake ang tumama kaninang umaga. Oo. At matindi talagang naging epekto. Matindi ang naramdaman. Umaabot daw hanggang Cebu yung naramdaman, ano? Okay, ngayon, partner Denise, malungkot na Biyernes po sa ating mga kababayan dyan po sa Davao Oriental. Gaya po ng nabanggit, isang magnitude 7.4 quake ang yumanig po dyan kaninang umaga at makikibalita po tayo mula sa ating News 5 correspondent sa Davao, si Bril Montalvo. Bril, kamusta kayo dyan? At dyan sa Davao City, kamusta ang sitwasyon? May mga casualties ba? Lord Denise, alam nyo, niyanig nga ng magnitude 7.4 ang Manaya, Davao Oriental, pasado alas 9 kanina nga umaga at ramdam yan sa mga kalapita na bayan dito sa Davao Region. Agad na pinalikas ang mga pasyente at bisita sa Davao Oriental Provincial Medical Center sa Mati City. Bumigay naman ang mga kisame sa Manay Fire Station sa Manay, Davao Oriental. Hindi rin nakaligtas at nasira ang kisame ng Kinablangan Church sa bayan ng Bagaga, Davao Oriental. Wasak din ang isang bahay sa Lupon. Sa post naman ni Attorney Sarlito Torion, kita ang mga malalaking bato na nahulog sa daan sa Manay, Davao Oriental. Sa datos nga ng Office of Civil Defense, isa ang kumpirmadong patay sa Mati City dahil sa lindol at natabunan ito ng pader. Nagsagawa din ng aerial inspection ang Office of Civil Defense 11. Naglabas na din ng tsunami warning ang PHIVOC sa mga coastal area ng Davao Oriental at pinabisuhan ang mga residente dito sa agarang paglikas sa ligtas na lugar. Sa ngayon, Lord Denise, ay papunta tayo ngayon sa ground zero doon nga sa Manaya, Davao Oriental para alamin at kumustahin ang sitwasyon ng mga residente doon at para tingnan na din kung ano ang mga nasira na mga infrastruktura doon sa lugar. Lord Denise? Ang Manay pala, Bril, ay tabing dagat, ano? Coastal siya. Gaano katagal gaano kalayo ba ang biyahe mula Davao City papunta diyan sa Manay? At kamusta ikaw mismo, ano ang naging karanasan mo kaninang umaga, Bril? Nasaan ka? Alam mo, Lord, from Davao City to Manaya, Davao Oriental, nasa 4 to 5 hours. Pero ngayon, grabe ang traffic sa mga daan ngayon papunta doon sa Manay, Davao Oriental from Davao City. Kasi nga, ramdam din maging dito sa Davao del Sur, Davao City, Davao de Oro, Davao del Norte. Ito nga pagyanig ng magnitude 7.4 na lindol. At kanina mga paglindol, mga pasado alas 9 ay nandoon tayo sa Digos City Police Station kung saan magfa-follow up sana tayo ng police story ng Lumindol. At sa kasagsagan ng lindol, Lord, yumanig or anong tawag ito, parang yung crew cab natin gumalaw. Kaya na ganun kalakas yung lindol. At sa katabi naman ng police station dito sa Digos sa Davao del Sur ay may ospital, ito ng Davao del Sur Provincial Hospital. At nakita din natin yung mga bisita at mga pasyente na inilalabas mula doon sa loob ng Davao del Sur Provincial Hospital para na rin sa kanilang kaligtasan, Lord. Bril, do you have the numbers? We saw videos online kung saan pati yung may mga estudyante no, na napilit nagtago sa ilalim ng mga monoblock chairs. Meron bang mga nasaktan? And just going back dun sa report mo about dun sa hospital, kamusta naman yung gagawin daw ng hospital for those people who are in need of intensive care? Or you halt ba muna lahat ng ginagawa nila sa hospital ngayon? Denise, yun sa mga doon nga sa mga estudyante ay doon yun nangyari sa Mapua Malayan Colleges dito nga sa Davao City kung saan
matindi talaga ang takot ng mga estudyante at ramdam nila ang pagyanig ng lindol kaninang umaga. Ayon nga sa report ay nagkakaroon sila kanina ng isang seminar doon nga sa kanilang function na hall doon sa kanilang eskwelahan ng Yumanig. Ito nga lindol. At doon naman sa mga ospital, yun yung mga patient na hindi masyadong maluba yung karamdaman na admit sa ospital. Yun yung sila ang mga pinalabas. Pero yung mga nasa ICU, meron din naman silang mga emergency kagaya ng mga generator kasi yung ibang ospital is nawala ng kuryente doon sa pagyanig. May mga standby generator naman sila at safe naman yung ospital mismo. At sa ngayon ay nagsasagawa na ng inspeksyon ang otoridad, kagaya ng DPWH, nagsasagawa na sila ng inspeksyon sa structural integrity ng mga infrastrukturang ito ngang apektuhan ng paglindola, Denise. Alright. Sigit lang natin, Bril. This just in, may advisory daw na yung tsunami warning alert ay binabana. Kumbaga, kanina kasi since 9, mula nung tumama hanggang mga bandang 11:43, sinasabi, in-expect daw na matataas yung mga alon. Pero ngayon daw, ito ay binabana. So, okay. Bril, tuloy natin to. May mga nasagap na ba na italang mga casualties, injuries, fatalities, etc.? Nakausap natin ang Regional Director ng Office of Civil Defense 11 at ang sabi niya, isa pa ang kanilang nakuhang impormasyon na kumpirmadong patay. Doon nga ito nangyari sa Mati, Davao Oriental. So ngayon, patuloy pa ang kanilang assessment ng kanilang team ng otoridad in terms of mga na-injured at kung meron pa bang ibang casualty sa ibang lugar dito sa probinsya ng Davao Oriental. Bril, kamusta naman yung, I know you talked about some hospitals losing power, pero sa mga bahay-bahay na mga residente, kamusta yung supply nila ng kuryente, ng tubig? Anong balita mo? Normal naman, dito sa Davao City nga ay normal naman itong sitwasyon na matapos ang lindol, hindi naman nawala ang kuryente, ang supply ng kuryente at tubig. Pero ramdam pa rin itong paglindol. At yung mga ibang eskwelahan nga, yung mga estudyante ay pinauwi muna sa kanilang mga bahay. At sa Davao City, suspendido na rin ang klase maging sa pribado at sa pampublikong paaralan ng lungsod. Naalala mo, Bril, several years ago nagkaroon din ng earthquake sa Davao. Although hindi, if I remember correctly, sa medyo bandang norte ito, no? Naalala ko nun, Bril, ikaw rin nagre-report nun. Pwede mo bang ikumpara yun sa naramdaman dito? Alam mo, Lord, mas malakas itong pagyanig ngayon kasi nga magnitude 7.4. Doon itong epicenter sa Manay, Davao Oriental. Pero kanina, nung yumanig yung lindol, nandoon kami sa ibang probinsya, sa Digo City, Davao del Sur. At grabe, nahilo kami nung nag-evacuate kami doon sa loob ng police station papunta sa open ground. At yun nga, yung sabi ko, yun nga ang crew cab namin is gumalaw sa lakas ng lindol, yung mga sasakyan mismo. Bril, may idea ka ba kasi sa mga videos na pinapakita, may naririnig tayo mga sumisigaw na, tama na Lord, tama na Lord, tama na nagdadasal ng gano'n. May idea ka ba or gaano o ilang segundo nagtagal itong lindol na ito? Kanina nga, Lord, nung pag-start ng lindol is naka-video tayo. Ako mismo naka-video ako. Nakita doon yung mga flower vase na gumagalaw sa video ko at yung crew cab natin na gumagalaw. At tumagal ito ng higit 1 minuto, Lord. Yung span ng pagyanig kaninang umaga bago ito huminto. Matagal yun. Bril? Ayan, nakikita natin yung video ni Bril. That's outside the precinct ng police. Bril? Oo, nakikita natin.
Sa labas siya ng police station kanina kasi doon nga tayo naabutan na ng lindol sa loob ng Digos City Police Station at agad naman kami nga lumabas papunta doon sa open grounds. At katabi niya na, sa harap niyan, sa gilid ng police station is yung Davao del Sur Provincial Hospital. Bril, I know you're on your way to Manay, pero before you left, ano yung naging immediate action ng LGU aside of course from canceling the classes for the students? Ano yung tulong na agad nilang pinapaabot sa mga residente? Sa ngayon ay patuloy ang assessment nga ng mga LGU, iba't ibang LGU dito sa Davao Region sa mga apektadong bayan. At sa ngayon wala namang masyadong epekto ito sa mga residente. Meron lang mga structures kagaya ng mga malls na agad nagsira. Dito nga sa Davao City may mga malls dito na agad nagsira at nagsagawa din sila kagad ng inspection sa kanilang building kung safe pa ba itong papasukan or hindi na. Alright, so magsisimula ka na sa biyahe mo, Bril. Malungkot kasi may naiulat na may at least 2 na raw so far reported na mga fatalities. Pero marami pa rin ang ninonote pa rin yung fact na at least hindi siya tumama ng gabi. No? Umaga siya tumama at compare mo doon sa Cebu na gabi tumama. Nakareact pa yung mga tao. Oo, pero makita mo talaga yung pagyanig talaga. Grabe talaga. Oo. Anyway, Bril, mag-ingat pa rin kayo dyan at marami pa rin aftershocks. Expect daw, of course, sa ganto ka lakas sa lindol. Expect aftershocks. At again, yung mga structures, yung mga hindi sigurado, iwasan muna at kung posible, sa open field daw muna. Okay, maraming salamat sa iyong update at mag-ingat kayo dyan. Ang ating News 5 correspondent sa Davao, si Bril Montalvo.